Hello! Andito na naman po sa Daily Inspiration po para po magbahagi sa inyo ng mga mayayamang salita ng Panginoon. Dadalhin ko po kayo sa isa pong topic patungkol po sa how to face life giants. Paano po natin haharapin yung mga life giants, yung mga higante ng buhay po natin. So, wala po sa atin dito ang gusto po na talunan. Di po ba lahat po tayo gusto natin manalo eh. At wala po tayo na kilala dito na nakikinig po ngayon na gusto nilang talunan. Lahat po tayo ay gusto po nating tayo po yung panalo. So marami pong mga nagsusumigasig po na mamuhay sa ating pong Panginoon. Kaya lang marami pong talunan ng mga Kristiyano. Kung ang isang tao po ay namumuhay sa Diyos at ginawa lahat para sa Panginoon at ginawa lahat ng kanya pong makakaya. So, hindi ka talunan. Ikaw po ay isa pong matagumpay na Kristiyano. So, sa kabila po ng kinalalagyan po natin ngayon, mayroon lamang po tayong pari-parihas po na hinaharap po ngayon. Ano po yun? So, hinaharap po natin ang mga pagsubok habang nagpapatuloy po tayo sa atin pong buhay. So, wala isa po sa atin na gusto pong maging talunan kung kaya po tayo po ay nagpapatuloy sa buhay po natin. So, tayo po'y pare-parehas na humaharap sa mga pagsubok ng buhay po natin. So, kapag dumating po ang pagsubok sa ating pong buhay, so, ito'y sanhi ng hadlang ng ating pong daraanan. Pag may pagsubok, yan po yung mga hadlang sa ating pong daraanan patpunta sa tagumpay. Kung kaya po, bawat problema sa buhay po natin ay meron pong dalawa lamang po na posibilidad sa atin pong buhay. Una, matatalo natin ito at malanghap po natin ang tagumpay. Pangalawa, ay tayo yung matatalo or maranasan natin ang lungkot sa pagkabigo. Yan lamang pong dalawa ang posibilidad po na sa bawat problema po na atin pong hinaharap. Kung kayo ngayon kapatid, nais ko lamang po na ibahagi sa inyong encouragement ni David sa ating pong pagharap ng higante ng buhay natin. Una po is face the fact sa verse 3 and 10. Ito po yung ating pong pinaka-verse po natin ay nandun po na kailangan po natin na ito po ay ating pong haharapin sa buhay po natin ang mga pagsubok na ito. So we have to face the fact. Kailangan po nating harapin ang katotohanan. At ito ang katotohanan. Habang may buhay, mayroon po tayong mga higante sa ating pong mga daraanan. Kung kaya isang bagay na nakatayo sa pamagitan ng Israel at sa tagumpay na ipagkakaloob ng Diyos kanila ay meron po yung higante or challenges sa life po nila. Doon po yan sa Numbers chapter 13 verse 23 hanggang 33. So, lahat po ay humahadlang sa kanila, palabas po ng Kanaan. Wala pong iba po ang humahadlang nito ay ang higante. So, kahit po tayo, ang atin pong hinaharap, papunta sa tagumpay, ay ang mga higante sa buhay po natin. So, kailangan po natin, you have to face the fact na haharap po tayo sa mga higanting ito. And, pangalawa is face them in faith. Harapin po natin sila na mayroon pong pananampalataya. So si David ay naroon po para magbigay po ng tinapay at keso sa kanya pong mga kapatid na nakikipaglaban. So nakita niya po ang pagkahahamon ng higanting si Goliath. At nandun po siya po ay nagalit at narinig niya na ang mga pangungutya ng higante sa Diyos ni David. So hinarap ni David ang higante na mayroon pong pananampalataya sa buhay ko niya. In verse 31 to 36, that God's past performance, mga ginagawa ng Diyos noon, ay hindi po nakakalimutan po ni David. Kung kaya po sabi ni David sa Philippians 4:19, I can do all things through Christ who strengtheneth me. Ganun din ang ating pong pangako sa Panginoon. So kung nailigtas ng Diyos ang kaluluwa po natin, so mananagumpay tayo sa higante po na ito. So God's presence and power ay nasa atin. So you need to face them in faith. Dapat mayroon po tayong pananampalataya na harapin po ang mga higanteng ito.
So, ang pananampalataya ang siyang nagbigay kay David po ng tagumpay. So, ang pananampalataya na ito, ang siyang kailangan po ng bawat sa atin, anuman ang kalagayan po ng ating pong mga buhay. Kaya nga po, you have to face them with faith. Another thing is, face them fearlessly. Atin po itong harapin na walang takot. Minsan kasi natatakot tayo eh. Harapin natin ito na walang pagkatakot. Talagang matapang kang humarap sa mga higante ng buhay po natin. So, alam natin that si David na may mga bagay po na nagbigay sa kanya ng abilidad para harapin si Goliath. So, ano kaya yung mga bagay na yon na nagbigay sa kanya ng abilidad para maharap niya si Goliath? So, ang alam ni David ay yung kanya pong, ang labanan nito ay kasama niya ang Panginoon. So, naalala ni David na kung sino ang makapangyarihan na Diyos na kanyang pinaglilingkuran. At alam ni David na kung saan po ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay matagumpay. Ang Diyos ay meron pong plano sa kanya pong buhay. Kaya hindi po siya ipapahamak ng Panginoon. So, kailangan po natin na magkaroon po tayo ng yung ating pong pagharap, face them fearlessly, na walang takot. Wala po tayong takot na humarap sa mga higanteng ito. Kasi alam po natin, kasama natin ang Diyos na makikipaglaban po dito. So, ang plan ng Diyos sa atin ay tagumpay at pagpapala. So, i-claim natin ito mga kapatid, kasi ito yung pangako ng Diyos sa atin. Harapin natin ang higanteng ito na wala pong takot kasi kasama natin ang Diyos. Dahil ang plano ng Diyos sa atin ay ang tagumpay at pagpapala, mga kapatid. And another thing, para po natin maharap ang life giants natin, is face them fervently. Harapin natin po sila na wala pong takot, na mayroon pong determinasyon. Kung minsan kasi pag nakita na natin parang hindi na natin kaya yung ating kalaban, nagre-retreat na tayo. But you have to face them fervently. Ibig sabihin, may determinasyon ang ating pong pagharap sa Goliath ng buhay po natin. So si David po ay tumakbo sa harapan ni Goliath. Hindi siya natakot. Siya tumakbo sa harapan ni Goliath at doon po na hindi siya natakot kahit maliit lamang po siya. Kahit minaliit po siya ng higanteng ito, hindi siya natatakot kasi ang Diyos na kanya pong kasama ay nandoon. Ang Diyos ay na makapangyarihan, ang Diyos na mas makapangyarihan kay Goliath. So kung andyan man ang mga higante sa harapan natin, so harapin po natin sila. Pinapahintulutan ng Diyos yan para tayo po ay umasa sa Panginoon ng kalakasan na nagagaling po sa Kanya para talunin ng Diyos. Ang mga higanteng ito hindi dahil sa ating kakayanan, kundi po dahil sa kakayanan ng Diyos na nasa iyo. Another thing is, face them. Finally. So, no retreat, no surrender. Andyan na sila, harapin na po natin to. Andyan na po yan, yung atin pong hinaharap ngayon na sitwasyon. So, harapin na po natin. So, isang kinasihan ng Diyos na tirador at yun pong bato na hawak po ni David, hindi nahaharap si David sa higante ulit. Paano kaya kung siya ay tumakbo sa kaaway? Kung siya ay tumakbo sa kaaway, siguro harapin niya ulit si Goliath. Pero hindi siya tumakbo eh. Then alam po niya, kasama niya ang Diyos sa pagkikipaglaban nito, kung kaya po siya ay nanagumpay. Hindi po siya natakot na harapin si Goliath. Dahil alam po niya, hindi siya pababayaan ng Diyos na makipaglaban kay Goliath. So hindi natin pwede pong takasan ating pong mga higante sa buhay. Pag tinakasan po natin mga higante sa buhay po natin, haharapin po natin sila muli. Kaya nga po, ang sabi nga po, face them. Finally, isahan na ito eh. So, kailangan na natin pong labanan para wala na tayong haharapin. Kasi papatayin na siya ng Diyos. At that time, finais na ni David kasi alam niya, papatayin siya ng Diyos. Papatayin ni Lord si Goliath para matapos na ang paghihirap ng mga tao. So, hindi po natin pwedeng takasan ang higante sa buhay natin. Face them, finally. So, naramdaman po natin minsan na ayaw po nating harapin yun po mga higante sa buhay po natin. Ngunit sila'y patuloy po na naghihintay sa iyo
Kung kaya po harapin na natin para hindi na sila maghihintay sa atin, kapatid. So yan po yung encouragement po sa base sa atin. You have to face them finally. Amen. So, ang best time po na harapin po natin sila ay ngayon na. The best na posture para labanan po natin ang mga higante or giants ng life po natin na ito ay ang ating pagluhod sa ating Panginoon. Ang prayer, mga kapatid. Yan po ang inyong pong sandata para maharap niyo po ang higante na kung saan po ay humahadlang sa daraanan ng ating pong tagumpay. Kaya yan ang ginawa ni David. Very prayerful si David, na hindi po siya lumalaban kung wala ang Panginoon sa kanya. So tayo po, ganoon, labanan natin ang giants na ito sa ating pong pagluhod sa Panginoon. Kaya, bakit din natin dalhin ang Goliath natin sa buhay sa Panginoon? Ngayon din, dalhin natin sa Panginoon. Harapin po natin, tapusin natin, at kalimutan na natin ang giants. Ang Diyos ang siyang tutulong po sa atin pong lahat. Kaya nawa po, ang isa pong encouragement na ito ay magbibigay po sa atin ng kalakasan po sa ating spiritual na buhay na makikipaglaban po dito sa mga higanteng hinaharap po natin ngayon. Katulad ng ginawa po ni David. Nawa po kayo po ay nabigyan po ng strength spiritually sa pamagitan po ng exhortation ito. Kaya marami pong salamat muli at ito po muli si Daily Inspiration na kumakatok sa inyong mga puso para po linggit ang salita ng Panginoon. Kaya nawa po ay manatili ito sa puso po ninyo dahil po hindi lamang po tayo mabubuhay sa tinapay lamang kundi po sa pamagitan ng salita ng Lord. Kaya marami pong salamat sa inyo pong pagdinig muli sa salita ng Panginoon at pagpalain kayo ng Diyos.